Pinalaya sa sariling pamamahay habang karga ang anak na nilalagnat. Sa loob ng mansyon, nagdiriwang ang asawa niya at ang kabit nitong pinalabas na siya ang magnanakaw. "Wala kang kwentang asawa! Lumayas ka!" sigaw ni Jackson. Ngunit sa pagbagsak ng ulan, nagising ang isang ina. Hindi na siya yuyuko. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang babaeng tinanggalan ng lahat para makabawi? Kahit anong pilit mong balutin ng ginto ang isang basurahan, mangang-amoy at mangang-amoy pa rin ang pagiging hampas lupa mo, Lunaria. Pumirma ka na at umalis ka sa pamamahay ko. Ang malamig na tinig ni Doña Carmen ay tila isang patalim na humiwa sa hanging balot ng tensyon. Sa mga nanginginig na kamay ni Lunaria ay mahigpit niyang hawak ang isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig at isang pimpis na bimpo. Kasisimula pa lamang niyang punasan ang noo ng kanyang 4 na taong gulang na anak na si Mateo, na kasalukuyang nag-aapoy sa lagnat habang nakahiga sa mahabang upuan ng kanilang malawak na sala. Ang mga salitang binitawan ng kanyang biyenan ay hindi tumugma sa pagmamahal at pag-aaruga na iniaalay niya sa pamilyang ito sa loob ng 5 taon. Walang awang inihagis ng matanda ang isang makapal na patong ng mga papeles sa mukha ni Lunaria. Nagkalat ang mga puting pahina sa sahig na gawa sa mamahaling marmol. Bawat isa ay naglalaman ng mga huwad na ebidensya ng paglilipat ng pondo mula sa Charity Foundation ng Pamilya Rojas patungo sa isang sikretong bank account. Mula sa likuran ng matanda, humakbang pasulong si Vanessa, ang babaeng dati niyang itinuturing na matalik na kaibigan ay may suot na mapang-uyam na ngiti, na mabilis na palitan ng peking paghikbi nang lumingon ito kay Jackson. "Hindi ko lubos maisip na magagawa mo ito sa kumpanya, Luna," wika ni Vanessa, habang pilit na pinupunasan ang walang luhang mga mata. "Ginamit mo ang tiwala namin para magnakaw." Nanigas ang buong kalamnan ni Lunaria. Tila may nakabara sa kanyang lalamunan na pumipigil sa kanyang paghinga. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaki ng hakon ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Hinanap niya sa mga mata ni Jackson ang kahit kaunting pag-aalinlangan, ngunit ang tanging nakita niya ay pandidiri at puot. "Jackson, maniwala ka sa akin. Wala akong alam dyan." Nagmamakaawang pakiusap ni Lunaria, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Bago pa man siya makalapit, ay isang malakas na tulak ang pinakawala ni Jackson. Nawala ng balanse si Lunaria at bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na sahig kasabay ng pagtapon ng tubig mula sa palanggana na bumasa sa kanyang pambahay na damit. Isang matalim na pag-ugong ang bumalot sa kanyang pandinig, dulot ng pagkabigla at hapdi. "Huwag mo akong hahawakan, magnanakaw. Tama ang mami. Isa kang linta na sumipsip sa yaman namin. Kunin mo ang mga basura mo at lumayas kayo ng anak mo ngayon din." Ang salitang pagpapalayas ay tila pumunit sa natitirang hibla ng kanyang dignidad. Ngunit nang dumapo ang kanyang paningin sa maliit na katawan ni Mateo na namimilipit sa ginaw dahil sa mataas na lagnat, nilunok ni Lunaria ang lahat ng kanyang pride. Gumapang siya patungo sa paanan ng kanyang asawa at mahigpit na yumakap sa mga binti nito. "Kahit ako na lang ang umalis, Jackson. Parang awa mo na. May lagnat ang anak mo. Hindi niya kakayanin ang lamig sa labas. Bukas na bukas din, aalis ako. Pero hayaan mo muna siyang makapagpahinga rito ngayong gabi." Sa halip na kaawaan, marahas na hinigit ni Jackson ang kanyang paa, dahilan upang muling mapasubsob si Lunaria sa sahig. "Wala akong anak na nagmula sa isang maduming babaeng katulad mo. Ang batang yan ang patunay ng kapalpakan ko sa pagpili ng asawa." Sumenya si Jackson sa 2 bantay ng mansyon. Ilabas ang mga gamit ng babaeng ito at itapon sa labas ng gate. Sa labas ng mansyon, ang kalangitan ay nagbubuhos ng matinding puot sa pamamagitan ng malakas na ulan at magkakasunod na pagguhit ng matatalim na liwanag sa madilim na ulap. Binuhat ni Lunaria ang nanghihinang si Mateo, ibinalot ang maliit nitong katawan sa kanyang manipis na kaidigan
upang protektahan mula sa hagupit ng hangin at malamig na tubig. Sa kanyang paanan ay ang isang lumang maleta na naglalaman ng iilang damit na itinapon ng mga bantay. Ang dambuhalang pintuan na gawa sa mamahaling kahoy ay tuluyan ng sumara, kasama ng pagkakakulong ng lahat ng kanyang mga pangarap at pag-asa sa loob ng bahay na iyon. Wala siyang ibang magawa, kundi ang yakapin ng mahigpit ang kanyang anak habang ang matinding buhos ng ulan ay humahalo sa mainit na luhang walang patid na umaagos sa kanyang mga pisngi. Sa gitna ng kanyang pag-iyak na walang boses, naramdaman niya ang isang maliit at napakainit na kamay na dumapo sa kanyang basang mukha. Iminulat ni Mateo ang kanyang mga matang mapula at mabigat dahil sa karamdaman. Pinilit ang bata na pahirin ang mga luha ng kanyang ina gamit ang nanginginig nitong mga daliri. "Mama, wag iyak! Andito si Mateo!" Mahinang usal ng bata, ang tinig ay halos liparin ng malakas na hangin. Ang mga inosenteng salitang yon ay naging punyal na lalong bumaon sa nagdurugong puso ni Lunaria. Paanong ang isang musmos na nakakaranas ng matinding sakit ay nagagawa pang magbigay ng lakas sa kanya, habang ang lalaking dapat sana ay haligi ng kanilang tahanan ay nagawang itapon sila na parang mga hayop sa gitna ng unos? Sa hindi kalayuan, sa ilalim ng isang makapal na puno ng mangga sa kabilang kalsada, isang mataas na bulto ng lalaki na nakasuot ng mahabang itim na kapa ang tahimik na nakamasid. Walang reaksyon sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang pagdurusa ng mag-ina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanimingkit sa lalim ng mga plano at sikretong siya lamang ang nakakaalam. Ipinikit ni Lunaria ang kanyang mga mata at tumingala sa madilim na kalangitan, tahimik na nagmamakaawa sa Diyos ng kahit kaunting habag. Ngunit bago pa man siya makabuo ng isang dasal, biglang nanigas ang katawan ni Mateo sa kanyang mga bisig. Nagsimulang mangisay ang maliit na bata, ang mga labi ay nanginginig at nagkukulay lila dahil sa pinagsamang epekto ng mataas na lagnat at matinding lamig. Niyakap niya ng mas mahigpit ang anak. Ang kanyang buong pagkatao ay kinain ng isang nakakabaliw na takot. Paano siya mabubuhay kung mawawala ang kaisa-isang natitirang dahilan ng kanyang paghinga? Ang kinakalawang na bakal ng pampasaherong barko ay sumasabay sa walang awang pagtulak ng malalaking alon. Sa isang sulok ng siksikang deck, nakaupo si Lunaria sa isang matigas na kahoy na bangko habang mahigpit na yakap ang kanyang anak. Salamat sa habag ng Diyos at sa isang maliit na pampublikong klinika sa pantalan ng Dumaguete, naagapan ang panghingisay ni Mateo kagabi, ngunit nanatiling maputla at nanghihina ang bata. Ang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng asin at krudo ay patuloy na humahampas sa kanilang mga mukha, isang malupit na paalala ng biglaang pagbagsak ng kanilang buhay. Dahan-dahang ibinuka ni Lunaria ang kanyang nanginginig na palad. Sa ibabaw ng kanyang balat na namumula sa lamig ay nakapatong ang iilang piraso ng lumang barya. Binilang niya iyon gamit ang kanyang paningin. 20 piso. Iyon na lamang ang natitirang halaga mula sa napulot niyang barya sa ilalim ng kanyang bag matapos bayaran ang pinakamurang tiket sa barko. Tumingin siya sa isang naglalako ng tinapay na naglalakad sa pasilyo. Binili niya ang isang maliit na piraso ng munay at maingat na inilapit yon sa namamagang mga labi ng kanyang anak. "Kain ka muna, baby. Konti na lang. Makakarating na tayo kina Lola Flor mo." Malambing, ngunit basag na bulong ni Lunaria. Tanging pait ng sariling laway ang nilunok niya upang labanan ang matinding pagkalam ng kanyang sikmura. Nang dumaong ang barko sa isla ng Siquijor, sinalubong sila ng matinding sikat ng araw at ng pamilyar na amoy ng pinatuyong isda. Bitbit ang lumang maleta at ang kargang anak, naglakad si Lunaria sa maputik na eskinita patungo sa isang maliit na bahay na gawa sa nangingitim na kahoy at kinakalawang na yero. Bago pa man siya makatawag, bumukas ang pintuan at iniluwal ang isang babaeng may kipkip na planggana. Nanlaki ang mga mata ni Tita Flor nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang pamangkin.
Binitawan ng matanda ang hawak nitong gamit at mabilis na humakbang palapit. Diyos ko, Lunaria! Ano nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang mga itsura nyo? Para kayong mga basang sisiw na itinapon sa kalsada. Magaspang at mabilis ang pananalita ni Tita Flor. Ngunit ang kanyang mga kamay ay puno ng pag-aalaga nang agawin niya ang mabigat na maleta. At igiya sila papasok sa loob ng bahay na amoy ng lumang kahoy at pinatuyong dahon. Pinaupo niya ang dalawa sa isang kawayang upuan at mabilis na kumuha ng makapal na kumot upang ibalot sa nanginginig na katawan ni Mateo. Hindi na napigilan ni Lunaria ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Ang paninikip ng kanyang dibdib na kanina pa niya nilalabanan ay tuluyan ng bumigay. Nakita niya ang awa sa mga mata ng kanyang tiyahin. Isang damdaming matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa mga taong nakapaligid sa kanya sa mansyon. Walang sinabing salita si Tita Flor, ngunit mahigpit nitong niyakap ang pamangkin. Hinahayaan ang mga hikbi ni Lunaria na mabuo sa katahimikan ng maliit na tahanan. Sa pagsapit ng tanghalian, inakay ni Tita Flor ang mag-ina patungo sa isang maliit na hapagkainan. Walang mamahaling porselana o pilak na kubyertos, tanging mga plastik na pinggan na may nakahaing 3 piraso ng piniritong tuyo at ilang hiniwang kamatis. Pamilyar ang alat na sumingaw mula sa ulam, isang matapang na amoy na nagpaalala kay Lunaria sa buhay na pilit ipinakakalimot sa kanya ni Jackson. Kumain muna kayo, pasensya na. At yan lang ang nakayanan ng budget ko ngayon. Balang masyadong huli sa dagat. Paliwanag ng matanda habang inilalagay ang pinakamalaking isda sa plato ng bata. Bago pa man makasagot si Lunaria, umabot sa kanilang pandinig ang mababang usapan ng mga kapitbahay mula sa bukas na bintana. Ang mga salitang nabitawan ay malinaw na tumagos sa manipis na dingding. Pinag-uusapan ng mga ito ang pag-uwi ng babaeng nag-asawa ng mayaman, ngunit nauwi sa wala. Ang asawang pinalayas dahil daw sa pagnanakaw. Unti-unting yumuko si Lunaria. Ang matinding kahihiyan ay tila isang mabigat na batong dumagan sa kanyang balikat. Mapait ang unang kagat niya sa pagkain, kasimpait ng mga mapanghusgang matang nakatingin sa kanyang pagkasira. Mabilis na tumayo si Tita Flor at padabog na isinara ang bintana. Pinuputol ang mapanuksong paningin ng mga usisero. Habang nililigpit ng matanda ang pinagkainan, napansin nito ang isang lumang dyaryo na nakapatong sa dulo ng mesa. Bahagyang nabaling ang paningin ni Lunaria sa pahina kung saan may isang malaking larawan ng pamilyar na lalaki. Bago pa man luminaw sa paningin ni Lunaria ang mukha ni Jackson at ang pamagat na nagbabalita tungkol sa nalalapit na kasal nito kay Vanessa, mabilis na dinampot ni Tita Flor ang dyaryo. Nilukot niya iyon ng mahigpit at itinapon sa basurahan sa ilalim ng lababo. Nagkunwari ang matanda na nadlilinis lamang ng kalat, itinatago ang kaba at pagnanasang protektahan ang pamangkin mula sa panibagong sugat. Kinagabihan, inilatag ni Tita Flor ang isang manipis na banig sa sahig na gawa sa kawayan. Walang malambot na kutson o aircon na nagpapalamig sa silid. Tanging ang tuloy-tuloy na paghampas ng alon sa dalampasigan ang nagsilbing musika sa kanilang pagtulog. Mahigpit na yinakap ni Lunaria si Mateo. Ang init ng hininga ng bata sa kanyang leeg ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang paghinga. Sa kalaliman ng gabi, isang matinding liwanag mula sa labas ang biglang tumagos sa mga puwang ng sawali. Ang mabigat na pag-ikot ng makina ng isang malaki at mamahaling sasakyan ay bumakbak sa katahimikan ng eskinita. Ang sasakyang iyon ay hindi nababagay sa mahirap na komunidad na ito. Sandaling huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng bahay ni Tita Flor. Tila may isang matang nagmamasid sa dilim bago dahan-dahang umusad palayo patungo sa kabilang kalsada. Kinabukasan, unang sumilip ang sikat ng araw sa mukha ni Lunaria. Kailangan niyang bumili ng gatas para kay Mateo upang manumbalik ang lakas ng bata. Tumingin siya sa kanyang kaliwang kamay, umaasang maisasangla ang gintong singsing na ibinigay sa kanya ni Jackson bilang tanda ng kanilang kasal. Iyon na lamang ang tanging yaman na maaari niyang panghawakan.
Ngunit nang itapat niya ang kanyang kamay sa liwanag, nanigas ang kanyang buong katawan. Isang malamig na kaba ang gumapang mula sa kanyang gulugod patungo sa kanyang utak. Wala ang singsing sa kanyang daliri. Ang tanging naiwan ay ang maputlang marka ng 5 taong pagsasama na ngayon ay tuluyan ng naglaho. Ang sikat ng araw ay tila nagbabagang apoy na walang awang dumidila sa likuran ni Lunaria. Nakalubog ang kanyang mga binti hanggang tuhod sa maitim at mapunong burak ng dalampasigan. Ang bawat paghakbang niya sa malapot na putik ay nangangailangan ng labis na puwersa mula sa kanyang nanghihinang katawan. Sa kabila ng matinding init na nagpapapawis sa kanyang namumutlang mukha, patuloy ang kanyang mga nanginginig na kamay sa pag-apuhap ng mga maliliit na kabibe at halamang dagat na maanod sa dalampasigan. Wala na siyang pakialam kung masugatan man ang kanyang mga daliri sa talim ng mga basag na sigay na nakabaon sa buhangin. Sa bawat laman ng dagat na kanyang inilalagay sa lumang basket na gawa sa hinabing dahon ng niyog, binibilang niya sa kanyang isipan ang mga sentimong maaari niyang kitain sa palengke upang may maibili ng kahit isang tasang gatas para sa manipis na katawan ni Mateo. Mula sa hindi kalayuan, sa bahaging tuyo at pinong buhangin, isang matangkad na lalaki ang tahimik na nakatayo na parang isang rebulto ng yelo sa gitna ng tag-init. Si Ethan Velasco. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting polo na nakatupi hanggang siko at isang madilim na pantalon na tuwid ang pagkakaplansa, isang kaanyuang tahasang sumasalungat sa paghihikahos ng pook na iyon. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang malamig at mapagkalkulang titig habang sinusundan ang bawat malungkot na paggalaw ni Lunaria sa putikan. Sa isip ni Ethan, ang babaeng nakayuko sa burak ay hindi isang kaawa-awang ina, kundi isang mahalagang susi. Naroon siya sa isla ng Siquijor hindi upang magbakasyon, kundi upang maghukay ng mga nakatagong ebidensya laban sa imperyo ng mga Rojas, ang pamilyang sumira sa buhay ng kanyang yumaong ama. Batid niyang si Lunaria ang pinakabagong biktima ni Jackson at plano niyang gamitin ang pagiging mahina nito upang makuha ang mga impormasyong kailangan niya para sa kanyang paghihigante. Para kay Ethan, ang paghihirap na nakikita niya ngayon ay bahagi lamang marahil ng isang mahusay na pag-arte ng isang duwag na babaeng nagpagamit sa isang sakim na asawa. Sa labis na pagod at kawalan ng maayos na tulog, biglang nanlabo ang paningin ni Lunaria. Ang kanyang mundo ay panandaliang umikot, dahilan upang mawalan siya ng balanse sa pag-ahon mula sa maputik na tubig. Ang mabigat at basang basket ay dumulas mula sa kanyang mga manhid na daliri. Ang laman nitong burak, tubig alat, at mga matutulis na kabibe ay walang pasubaling tumapon at kumalat mismo sa makintab na sapatos na balat at sa laylayan ng mamahaling pantalon ng lalaking hindi niya napansing nasa kanyang harapan. Isang nakakapasong lamig ng kaba ang mabilis na gumapang sa gulugod ni Lunaria. Agad na nanginig ang kanyang buong katawan nang mapagtanto ang nagawa niyang pagkakamali. Ang takot na maiwan at sakta na itinanim ni Jackson sa kanyang diwa ay muling nabuhay. Mabilis siyang lumuhod sa basang buhangin at hindi inalintana ang pagdikit ng putik sa kanyang nag-iisang maayos na damit. "Sorry po, sir. Pasensya na po talaga. Hindi ko po sinasadya." Sunod-sunod at garalgal na pakiusap ni Lunaria habang ang kanyang muka ay halos nakadikit na sa lupa sa labis na pagpapakumbaba. Mabilis niyang pinulot ang mga nagkalat na kabibe. Ang kanyang mga kamay na may mga sariwang sugat na nababalot ng asin at namumuong dugo ay labis na nanginginig habang maingat niyang iniiwas ang madikit ang kanyang maruruming daliri sa malinis na tela ng damit ng estranghero. Ang tanging nais niya ay linisin ang kanyang kalat bago pa man siya sigawan o sakta ng lalaking ito, katulad ng madalas gawin sa kanya sa mansyon ng mga Rosas. Walang emosyong tumitig si Ethan sa babaeng nakayuko sa kanyang paanan. Pinagmasdan niya ang mga nanghihinang balikat nito na umaalon sa pagpigil ng paghikbi.
at ang mga duguang daliri na nagmamakaawang pilitin ang pag-aayos ng mga nakakalat na piraso ng kabibe. Walang salitang lumabas sa bibig ni Ethan at hindi rin siya nag-alok ng tulong. Tanging ang matalim na pananahimik niya ang naging parusa sa babaeng hindi makatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Nang matipon ni Lunaria ang kaunting natirang huli pabalik sa kanyang sirang basket, mabilis siyang tumayo at nadlakad palayo habang nakayuko at patuloy na bumubulong ng paghingi ng tawad. Tila isang aninong gustong magtago mula sa liwanag. Nang makalayo na ang ginang at tuluyan ng maging isang maliit na tuldok sa mahabang dalampasigan, dumukot si Ethan ng isang makabagong telepono mula sa kanyang bulsa. Ibinigay niya ang isang mariin at malamig na utos sa kanyang tagapag-ugnay sa kabilang linya. Bantayan niyo ang lahat ng kilos ng babaeng yan. Wala kayong palalampasin na detalye kahit pa ang mga itinatapo niya sa kanyang basurahan. Ngunit bago pa man maibaba ni Ethan ang kanyang telepono sa bulsa, isang garalgal at desperadong tinig ng matandang babae ang pumunit sa banayad na ihip ng hangin. Mula sa dulo ng maputik na eskinita ay patakbong sumusuray si Tita Flor. Ang mukha ay saklot ng matinding kilabot habang iwinawagayway ang magkabilang braso patungo sa direksyon ni Lunaria. Lunaria! Ang anak mo! Si Mateo hindi makahinga! Ang mga binitawang salitang iyon ay tila isang malakas na hampas na tuluyang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Lunaria. Naiwan siyang nakatayo at walang kakayahang huminga. At sa hindi sinasadyang pagkakataon, ang mga pahayag na nagdadala ng kamatayan ay pilit na humila kay Ethan patungo sa naguguluhang buhay ng mag-inang iyon, isang hakbang papasok sa isang bagyong hindi niya inaasahang babago sa kanyang nakaplano ng paghihigante. Ang matapang na amoy ng murang alkohol at pinaghalong kalawang ng lumang bakal na kama ay bumalot sa makipot na silid ng nag-iisang pampublikong klinika sa bayan. Sa ibabaw ng manipis na kutson, ang maliit na katawan ni Mateo ay namimilipit at pilit na humahabol ng hininga. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat at bumabagsak habang nilalabanan ang matinding pag-atake ng hika. Sa paanan ng kama, ang mga tuhod ni Lunaria ay nakabaon sa malamig at maruming semento. Ang kanyang mga kamay na may bahid pa ng putik mula sa dalampasigan ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng puting uniforme ng nag-iisang doktor sa pasilidad. Nagunahan sa paglandas ang mga maiinit na luha sa kanyang namumutlang mukha. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng matinding desperasyon habang nagmamakaawa. Dok, please po, parang awa nyo na. Ibigay nyo na po yung gamot sa anak ko. Gagawin ko po ang lahat. Maglilinis po ako rito araw-araw. Maglalaba. Kahit ano po, huwag nyo lang hayaang mamatay ang bata. Wala po akong dalang pera ngayon, pero babayaran ko po kayo. Pangako. Garalgal at halos maputol na tinig ni Lunaria. Ang bawat salita ay may kasamang matinding paghikbi na dumudurog sa sinumang makakarinig. Bakas ang matinding awa sa mukha ng matandang doktor, ngunit ang batas ng paggamutan ay malinaw na nakagapos sa kakapusan ng pondo. Ipinaliwanag nito ng malumanay na ang natatanging gamot na makapagpapabukas sa daanan ng hangin ng bata ay kailangang bilhin sa isang malaking butika sa kabilang bayan at nangangailangan iyon ng malaking halaga na hindi kayang tustusan ng klinika. Ang katotohanan iyon ay tila isang malaking bato na dumagan sa dibdib ni Lunaria, unti-unting pumipigil sa kanyang sariling paghinga. Ibinaba niya ang kanyang noo sa malamig na sahig. Tahimik na iniaalay ang kanyang sariling buhay kapalit ng kaligtasan ng anak. Sa labas ng maalikabok na bintanang gawa sa salamin, isang pares ng matatalim na mata ang tahimik na nakamasid. Si Ethan ay nakatayo sa ilalim ng anino ng isang malaking puno ng akasya. Pinagmamasdan ang buong tagpo ng pagdurusa ng mag-ina. Kumuyom ang kanyang mga palad habang nakapulsa. Ang pader ng yelo na matagal yang itinayo sa kanyang puso upang pagtakpan ang kanyang plano ng paghihigante ay biglang nagkaroon ng lamat. Sa pagkakayuko ng babaeng iyon sa sahig, hindi isang mapanlinlang na asawa ng kanyang kaaway ang nakita niya, kundi ang malinaw na refleksyon ng sarili niyang.
ina maraming taon na ang nakalilipas, isang inang lumuhod din at nagmakaawa nang agawin ng pamilya Rojas ang lahat ng kanilang kabuhayan. Naramdaman ni Ethan ang isang pamilyar na paninikip sa kanyang dibdib. Ang sakit na nakikita niya sa mga mata ni Lunaria ay purong katotohanan, walang halong pag-arte, at sapat na yon upang basagin ang kanyang pansariling batas. Mabilis na humakbang si Ethan papasok sa pasilyo at palihim na hinarang ang isang nurse na palabas ng silid. Naglabas siya ng isang makapal na bungkos ng pera mula sa kanyang pitaka at inabot yon sa naguguluhang kawani. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit puno ng otoridad nang mag-iwan ng mahigpit na utos. Bilhin niyo ang pinakamahal at pinakamabisang gamot para sa batang yan ngayon din. Bayaran niyo rin ang lahat ng gastusin sa klinikang ito, kasama na ang magiging reseta niya sa susunod na buwan. Kung magtatanong ang ina, sabihin ninyong sinagot yan ng isang charity foundation. Huwag na huwag ninyong babanggitin ang pangalan ko o ang hitsura ko. Naintindihan mo? Hindi nagtagal ay dumating ang Lunas. Nang may turok ng doktor ang gamot sa ugat ni Mateo, unti-unting kumalma ang paghinga ng bata. Ang kulay lila sa kanyang mga labi ay napalitan ng mapusyaw na rosas habang siya ay nahuhulog sa isang mahimbing at payapang pagtulog. Nawalan ng lakas ang mga binti ni Lunaria sa labis na ginhawa. Napaupo siya sa gilid ng kama at idinikit ang kanyang mga labi sa likod ng maliit na palad ng anak. Patuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng matinding pasasalamat. Tumingala siya at tay-imtim na nag-alay ng panalangin, humihingi sa langit ng siksik at umaapaw na pagpapala para sa hindi kilalang anghel na nagligtas sa nag-iisa niyang kayamanan. Pagsapit ng dapitapon, ang kulay kahel na liwanag ng araw ay dahan-dahang gumagapang sa loob ng tahimik na silid. Dahil sa labis na pagod at kawalan ng tulog, hindi na malaya ni Lunaria ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap hanggang sa tuluyan siyang makatulog habang nakasubsob ang mukha sa gilid ng kama. Ang isang kamay ay nananatiling nakahawak sa damit ni Mateo. Bumukas ng bahagya ang pintuan at tahimik na pumasok si Ethan. Tumayo siya sa gilid ng kama at matagal na pinagmasdan ang kalmadong mukha ng babaeng dating niyang hinuhusgahan. Nakita niya ang mga pasa sa braso nito, ang mga sugat sa daliri mula sa paghahanap ng kabibe at ang iilang hibla ng buhok na nakadikit sa basa nitong pisngi. Isang kakaibang init ang bumalot sa kanyang dibdib. Isang uri ng pagpapahalaga na matagal na niyang ibinaon sa limot. Dahan-dahan niyang iniyangat ang kanyang kanang kamay, nagnanasang hawiin ang mga buhok na nakaharang sa mukha ni Lunaria upang bigyan ito ng ginhawa. Ngunit bago pa man dumikit ang kanyang balat sa noo ng ginang, pinigilan niya ang kanyang sarili. Ibinaba niya ang kanyang kamay, inilayo ang tingin, at sa halip ay humakbang upang takpan ang sinag ng araw. Hinayaan na lamang niyang ang sarili niyang anino ang yumakap at magbigay ng masilungan sa mag-inang natutulog, bago siya tuluyang lumisan nang walang iniiwan ng bakas. Nang tuluyang magtago ang araw at lumamig ang paligid, naalimpungatan si Lunaria. Inayos niya ang pagkakakumot sa kanyang anak bago tumayo upang ayusin ang mga gamot na ibinigay ng nurse na nakapatong sa isang maliit na mesa. Habang kinukuha niya ang mga bote ng bitamina mula sa isang puting supot ng butika, isang maliit at makapal na piraso ng papel ang nahulog mula sa loob nito at lumapag sa sahig. Nangunot ang noo ni Lunaria habang yumuyuko upang pulutin ang papel. Nang mabasa niya ang mga letrang nakaukit doon, ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Nanigas ang kanyang mga daliri at halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya sa klinika, maliwanag niyang nakita ang gintong sagisag na nakaimprenta sa card Rojas Grand Hotel. Ang mga multo ng kanyang nakaraan, ang mga sigaw ng pagpapalayas, at ang malupit na mukha ng kanyang biyenan ay biglang nag-unahang bumalik sa kanyang isipan
Binabasag ang maikling kapayapaan na kanyang naramdaman. Napakapit siya ng mahigpit sa gilid ng mesa. Halos hindi makahinga sa tindi ng panlalamig habang isang pamilyar at nakakabaliw na takot ang muling bumalot sa kanyang buong pagkatao. Jackson. Nandito ang mga demonyo ng kanyang nakaraan. Ang malamig na takot na iniwan ng maliit na card mula sa butika kagabi ay pilit na ibinaon ni Lunaria sa pinakasulok ng kanyang isipan. Hindi siya maaaring magpatalo sa anino ni Jackson. Lalo na ngayon, at nakasalalay sa kanyang mga kamay ang buhay ni Mateo. Upang mabayaran ang utang na loob sa hindi kilalang nagmagandang loob sa klinika at makabili ng pang-araw-araw na gatas ng kanyang anak, nag-alok siya ng serbisyo upang maglinis sa nag-iisang lumang parokya sa bayan ng Siquijor. Habang pinupunasan niya ang makapal na alikabok sa mga kahoy na upuan ng simbahan, napansin niya sa isang madilim na sulok ang isang lumang piano na gawa sa maitim na nara. Ang mga tekla nito ay naninilaw na sa paglipas ng panahon. Ngunit para kay Lunaria, isa itong kaibigang matagal na niyang hindi nakikita. Pinahintulutan siya ng matandang pari na gamitin yon at bilang kapalit sa kanyang paglilinis, binigyan siya ng kalayaan na magturo ng musika sa mga batang mahihirap sa paligid ng parokya upang kumita ng barya. Dahan-dahang umupo si Lunaria sa maliit na bangkito, ang kanyang mga daliri na may mga maliliit na sugat mula sa pangunguhan ng kabibe kahapon ay nanginginig ng bahagya ng dumampi sa mga lumang tekla. Sa unang pagdiin ng kanyang mga kamay, isang malalim at malungkot na himig ang pumuno sa buong bulwagan ng simbahan. Ang bawat nota na lumalabas mula sa lumang instrumento ay tila nagkukwento ng kanyang mga pighati. Ang pagtataboy sa kanya sa gitna ng bagyo, ang matinding gutom ng kanyang anak, at ang pagyapak sa kanyang dignidad. Ngunit habang tumatagal ang pag-alo ng musika, unti-unting nagbago ang bigat ng kanyang mga kamay. Ang himig ng kalungkutan ay unti-unting napalitan ng isang matatag at dalisay na daloy ng katapangan, isang pagpapahayag ng pagmamahal ng isang ina na handang hamakin ang lahat para sa kanyang anak. Sa labas ng malalaking pintuan ng simbahan, naglalakad si Ethan dala ang mga peking dokumento ng pagsusukat ng lupa na ginagamit niyang dahilan upang manatili sa isla. Ang kanyang mga hakbang ay biglang tumigil nang maramdaman niya ang kakaibang bigat at ganda ng musikang nagmumula sa loob. Tulad ng isang bakal na hinila ng balani, naglakad siya papasok sa tahimik na parokya. Huminto siya sa likuran ng isang malaking haligi at tahimik na pinagmasdan ang babaeng tumutugtog. Mula sa siyang na makukulay na salamin ng bintana, ang sinag ng araw ay direktang tumatama sa mukha ni Lunaria, nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa kanyang maamong anyo. Nakita ni Ethan kung paano pumikit si Lunaria. Ang mga pilik mata nito ay basa ng luha, ngunit ang mga labi ay may bahagyang ngiti. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ethan ang tunay na kaluluwa ng babaeng ito. Walang halong pag-arte, walang bahid ng kasakiman. Tanging isang nasaktang pusong pilit na binubuo ang sarili. Nang matapos ang musika, dahan-dahang iminulat ni Lunaria ang kanyang mga mata at nagpakawala ng isang malalim na paghinga. Hindi niya inasahan ang isang matangkad na bulto ng lalaki na tahimik na lumapit sa kanyang tabi. That was a beautiful piece. Nakakabighani. Anong meaning ng kantang yan? Malumanay na tanong ni Ethan, ang kanyang boses ay tila inalisa ng lahat ng lamig at put na dati nitong dala. Mabilis na napayuko si Lunaria. Ang kaba ay muling bumalot sa kanyang dibdib nang makilala ang mayamang lalaki na tapunan niya ng putik sa dalampasigan. Ngunit nang marinig niya ang sinseridad sa tono nito, unti-unti siyang nag-angat ng tingin. Isang maliit at mahiyain, ngunit totoong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kauna-unahang ngiti niya mula nang palayasin siya sa Dumaguete. Wala po itong pamagat, sir. Pero para sa akin, ito po ang himig ng pag-asa. Natigilan si Ethan sa simpleng sagot na iyon.
Ang ngiting iginawad sa kanya ni Lunaria ay tila isang mainit na kape na nagpatunaw sa nagyeyelong pader ng kanyang paghihigante. May nadniningning sa mga mata ng ginang na nag-uutos sa kanyang maging isang tagapagtanggol sa halip na maging isang kaaway. Bilang paggalang at paghahanda sa paglisan, tumayo si Lunaria at hinawakan ang mabigat na kahoy na takip ng piano upang isara ito. Dahil sa panghihina ng kanyang mga kamay na hindi pa nakakaranas ng sapat na nutrisyon, biglang dumulas ang makapal na kahoy mula sa kanyang pagkakahawak at mabilis na bumagsak patungo sa kanyang mga daliri. Ipinikit ni Lunaria ang kanyang mga mata bilang pag-asa sa matinding sakit. Ngunit hindi iyon dumating. Isang mainit at malaking palad ang mabilis na pumailalim sa takip ng piano. Ginamit ni Ethan ang kanyang sariling kamay upang saluhin ang mabigat na kahoy, habang ang isa niyang braso ay pumulupot sa likuran ng silya ni Lunaria upang siguruhing hindi ito matutumba. Sa mabilis na paggalaw na iyon, aksidenteng nagdikit ang kanilang mga balat. Ang panging inig ng malamig na kamay ni Lunaria ay nasalubong ng init na nagmumula sa matipunong katawan ni Ethan. Napamulat si Lunaria at nagtama ang kanilang mga paningin. Napakapit siya sa laylayan ng kanyang sariling damit habang ang magkabilang dibdib nila ay parehong mabilis na umaangat sa pagkagulat. Ang hangin sa pagitan nila ay tila naubos, naiwan lamang ang malalim na titig ni Ethan na nagpapahayag ng matinding pag-aalala. Dahan-dahang inangat ni Ethan ang takib at inilayo ang kanyang kamay ng may buong paggalang. Bagaman ang init ng pagkakasalo niya ay nanatiling nakaukit sa balat ni Lunaria. Mag-ingat ka. Baka masira ang mga kamay na lumilika ng ganyang kagandang musika. Mahinang paalala ng lalaki, bago tahimik na nadlakad palabas ng simbahan, iniiwan si Lunaria na may kakaibang pagbilis ng pagtibok ng puso. Ang munting kislap ng kapayapaan sa puso ni Lunaria ay hindi nagtagal. Nang hapon ding iyon, sa harap ng abang bahay na gawa sa kahoy, isang lalaking nakauniporme ng kumpanya ng padala ang nag-abot ng isang makapal na brown envelope kay Tita Flor. Ang mga kamay ng matanda ay agad na nanigas nang mabasa ang pangalan ng sikat na law firm mula sa Dumaguete na nakatatak sa gilid ng sobre. Nang pumasok si Lunaria sa loob ng bahay, dalang isang maliit na supot ng bigas na kanyang kinita mula sa simbahan. Naabutan niya ang kanyang tiyahin na nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang mga puting papel na inilabas mula sa sobre. Ang mukha ni Tita Flor ay pinaghalong galit at awa nang iabot niya ang dokumento sa kanyang pamangkin. Unti-unting nawala ang kulay sa mukha ni Lunaria habang binabasa ang mga salitang nakasulat sa makapal na papel. Isa itong opisyal na manipesto ng diborsyo at sa pilitang pagbawi sa kustodya. Sa ilalim ng mga legal na pananakot ay malinaw na isinasaad na tatanggalin ng pamilya Rojas ang karapatan niyang maging ina kay Mateo kung hindi niya pipirmahan ang pag-urong sa anumang hatian ng yaman ng mag-asawa. Bumagsak ang supot ng bigas mula sa kanyang mga kamay, kasabay ng pagbagsak ng natitirang piraso ng kanyang katatagan. Ang mga puting butil ay nagkalat sa sahig tulad ng kanyang mga nawasak na pangarap. Paano lalaban ang isang inang walang kahit anong yaman, laban sa mga demonyong handang bilhin, maging ang mismong batas? Ang mga itim na letra sa opisyal na dokumento ay tila naging mga matatalim na karayom na isa-isang bumaon sa mga mata ni Lunaria. Ang pahina ay naglalaman ng utos mula sa korte, isang malupit na banta mula sa kapangyarihan ni Jackson na tuluyan ang aagaw sa kaisa-isang dahilan ng kanyang paghinga. Ang hangin sa loob ng maliit na sala ay biglang naglaho. Pilit na ibinuka ni Lunaria ang kanyang mga labi upang humigop ng hangin, ngunit tanging matinding paninikip ng dibdib ang kanyang naramdaman. Ang mga tuhod niya ay nawalan ng lakas at tuluyang bumagsak sa sahig na kawayan. Ang matinding takot at pakiramdam ng pagiging walang silbi, mga kasinungalingang itinanim ng kanyang asawa sa kanyang isipan sa loob ng mahabang panahon, ay muling gumapang sa kanyang sistema tulad ng isang nakakalasong baging.
Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang buong katawan ay nangangatog sa isang matinding pag-atake ng panik. Ang kanyang mga luha ay nagunahan sa paglandas, bumabasa sa malamig na sahig, habang paulit-ulit niyang ibinubulong sa pagitan ng mga garalgal na pag-iyak na hindi nila maaaring kunin si Mateo. Walang magawa si Tita Flor, kundi ang lumuhod at yakapin ng mahigpit ang nanginginig na pamangkin, nag-aalay ng init na pilit nilalabanan ang yelo ng nakaraan. Mula sa bukas na pintuan ng abang tahanan, isang pares ng makintab na sapatos ang tahimik na humakbang papasok. Nasa labas pa lamang si Ethan, ay naramdaman na niya ang bigat ng pighating nagmumula sa loob. Nang dumapo ang kanyang paningin sa babaeng nakasubsob sa sahig at sa mga puting papel na nagkalat sa paligid, mabilis niyang pinulot ang isa sa mga pahina. Ang kanyang panga ay nagtagis habang binabasa ang nilalaman ng manipesto. Hindi ang pagdadalamhati ni Lunaria ang nagpagalit sa kanya, kundi ang walang hanggang kasakiman ng pamilya Rojas na patuloy na sumisira sa mga inosenteng buhay. Pabilis na tumalikod si Ethan at lumabas patungo sa madilim na bahagi ng dalampasigan. Kinuha niya ang kanyang telpono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang investigador sa Dumaguete. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit may dalang matinding panganib nang magbitaw siya ng utos. I want the exact details of that charity foundation's audit. Huwag mong sabihing nawawala ang pera. Hanapin mo kung sino ang pumirma sa mga tseke. Ipadala mo sa akin ang kopya ngayon din. Hindi nagtagal ay dumating ang mga mensahe na naglalaman ng mga nakatagong dokumento ng bangko. Habang iniisa-isa ni Ethan ang mga larawan sa kanyang screen, tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang mga pirma sa paglilipat ng malalaking pondo patungo sa isang offshore account ay hindi pag-aari ni Lunaria. Ang mga pekeng lagda ay malinaw na ginawa ni Vanessa na pinagtakpan naman ng autoridad ni Jackson bilang tagapagmana. Ang babaeng inakusahan, ipinahiya, at pinalaya sa gitna ng bagyo ay walang kahit anong bahid ng kasalanan. Isang matinding alo ng pagsisisi ang humampas sa dibdib ni Ethan. Ibinaba niya ang kanyang telpono at napapikit ng mariin. Ilang araw niyang hinusgahan si Lunaria. Binalak niyang gamitin ang kahinaan nito upang pabagsakin ang mga Roxas. Naisip niyang gawing pain ang isang inang lumalaban para lamang sa gatas ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Ethan na kung ipagpatuloy niya ang kanyang orihinal na plano, hindi siya nalalayo sa mga demonyong nais niyang parusahan. Ang pader ng yelo na nagkukulong sa kanyang puso ay tuluyang gumuho. Ang dating apoy ng paghihiganti ay napalitan ng isang taimtim na panata. Mula sa gabing ito, siya ang magiging kalasag na poprotekta sa mag-ina laban sa anumang pananakit. Lumalim ang gabi at ang malamig na simoy ng dagat ay patuloy na pumapasok sa mga siwang ng bahay ni Tita Flor. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang lumang lamparang digas, nakaupo si Lunaria sa tapat ng maliit na mesa. Ang kanyang mga mata ay mapula at maga mula sa walang tigil na pag-iyak. Ngunit ang kanyang mga sugatang daliri ay patuloy sa pagtahi ng isang napunit na manggas ng paboritong damit ni Mateo. Dahil sa labis na pagod ng isip at katawan, hindi na niya nakayanan ang bigat ng kanyang mga talukap. Unti-unting bumagsak ang kanyang ulo at tahimik siyang nakatulog habang nakasubsob sa ibabaw ng kanyang ginagawa. Muling bumukas ang pintuan ng tahimik at pumasok si Ethan na may dalang isang basket ng mainit na hapunan. Nang makita niya ang pagod na posisyon ni Lunaria, tahimik niyang inilapag ang pagkain at lumapit sa ginang. Maingat niyang kinuha ang matulis na karayom mula sa nanginginig nitong mga daliri at inilagay yon sa ligtas na lugar upang hindi siya masugatan. Naramdaman ni Ethan ang panginginig ng mga balikat ni Lunaria dahil sa lamig ng gabi. Walang pag-aalinlangan, tahimik niyang hinubad ang kanyang mamahaling itim na coat. Dahan-dahan niya itong ipinatong sa maliit na likuran ni Lunaria, sinisiguro na balot ang babae sa init ng makapal na tela. Ang nalalabing init ng katawan ni Ethan na nakakapit sa damit kasama ng malinis at panalaking amoy ng oak wood
ay dahan-dahang yumakap kay Lunaria. Sa ilalim ng pagnapakagatlabi si Ethan habang pinagmamasdan ang ginang. Nais niyang buhatin si Lunaria at ilipat sa mas komportableng higaan. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Iyon ay labis na paglampas sa kanyang hangganan. Kaming ang malalim at matagal na titig lamang sa mukha ni Lunaria ang pinahintulutan niya sa kanyang sarili. Isang senyales ng tahimik na pagpapahayag ng pagmamahal na ngayon niya lang naramdaman. Nang makatiyak na tuluyang nahulog sa mahimbing na tulog si Lunaria, tahimik na lumabas si Ethan ng bahay. Ang kanyang mga hakbang ay maingat. Nag-iingat na walang gulong mangyari na makapupukaw sa pagtulog ng mag-ina. Sa labas ng pintuan, naglabas siya ng telepono at kaagad na tinawagan si Attorney Gabriel Montoya, isang pinagkakatiwalaang abogado at matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Gabriel, kailangan ko ang serbisyo mo. Nalaman ko na may balak si Jackson na mang-agaw ng anak sa kanyang asawa. I want you to prepare everything. I will send you the documents. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit may diin. Ang bawat salita ay may dalang matibay na desisyon. Also, I want you to investigate Vanessa Calderon. Lahat ng koneksyon niya sa loob ng Rosas Corporation. Find all her dirty secrets. Sa kabilang dako, sa isang marangyang suite sa Dumaguete, naglalakad si Vanessa na balisa habang kausap sa telpono ang isang lalaking may magaspang na boses. Sir, ang pera sa Charity Foundation, kailangan na po natin kumuha ng mas malaki. Wala na po akong mapagkukuhanan pa sa loob ng kumpanya. Hindi na kayang takpan ni Jackson ang mga utang ko. Ang kanyang tinig ay puno ng matinding pagmamadali at pagkabahala. Tila isang taong nakakaramdam ng matinding init sa kanyang kinatatayuan. Sa kabilang linya, tila may ibinulong ang lalaki na nagpadilim sa mukha ni Vanessa. No sir, hindi ko kayang gawin yan. Masyadong malaki ang risk. Ngunit matapos ang ilang saglit, naramdaman ni Vanessa ang matinding paghahanap buhay ng pera. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanyang dibdib. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Okay sir, gagawin ko. Siguraduhin niyo lang na hindi malalaman ni Jackson ang tungkol dito. Matapos ibaba ang telepono, agad na kinontak ni Vanessa ang isang kontak niya sa Siquijor. Kailangan nating alisin ang isang problema. May isang babae doon na nakakabwisit na. Siguraduhin mong hindi na siya makakapanggulo pa sa nalalapit na kasal namin ni Jackson. Do whatever it takes, wag lang siyang patayin. Siguraduhin mo lang na hindi na siya makakapagsalita pa. Naiintindihan mo? Nang dumapo ang dilim sa isla, ang mga pinatuyong dahon na bumagsak mula sa mga puno ay dahan-dahang gumalaw sa gitna ng katahimikan. Tila may mga aninong lumilibot sa paligid. Ang ilaw sa loob ng bahay ni Tita Flor ay patuloy na nanginginig. Sa loob, tulog pa rin si Lunaria. Ang kanyang buong pagkatao ay balot sa makapal na coat ni Ethan at ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa manggas ng damit ng lalaki. Sa labas ng bintana, malinaw na maririnig ang mahina, ngunit paulit-ulit na paghila ng bakal sa lupa, isang tunog na tila nagpapahiwatig ng papalapit na panganib. Kasabay nito, ang liwanag ng isang ilaw na debaterya ay dahan-dahang sumilip sa mga puwang ng sawali, lumilikha ng mga kakaibang anino na sumasayaw sa dingding. May paparating. At sa gabing iyon, ang init na ibinigay ni Ethan ay ang tanging kalasag ni Lunaria mula sa malamig na panganib na pilit na gumagapang patungo sa kanyang kinalalagyan. Ang langit ay nagdilim at ang hangin ay nagsimulang umihip ng may kakaibang puwersa. Tila isang galit na nilalang na bumubulong ng babala. Mabilis na nagtatakbuhan ang mga tao sa dalampasigan. Sinusubukang isalba ang kanilang mga kabuhayan mula sa papalapit na unos. Sa isang iglap, ang banayad na simoy ng dagat ay napalitan ng isang mapanlaglag na hangin, nagpapalitaw sa matatalim na dulo ng mga dahon ng niyog at ang mga alon ay nagsimulang humampas ng may matinding lakas sa baybayin. Isang bagyo ang biglang bumulaga sa Siquijor at ang matinding pagbuhos ng ulan ay nagsimula
kasama ng nakakatakot na pag-ilaw ng langit na sinundan ng malakas na pagyugyog ng lupa. Nang maramdaman ni Tita Flor ang matinding pagbaluktot ng yero sa kanilang bubong, mabilis niyang inakay si Lunaria at Mateo patungo sa pinakaligtas na sulok ng bahay. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, isang malakas na paglagutok ang sumunod. Naramdaman nila ang pagkalas ng mga yero mula sa bubong. Ang malaking piraso ng pinatuyong bakal ay bumagsak ng may matinding lakas. Bago pa man dumapo ang matulis na dulo ng yero sa direksyon ni Lunaria, isang matangkad na bulto ng lalaki ang biglang sumugod papasok sa gitna ng unos. Ginamit ni Ethan ang kanyang buong katawan upang saluin ang bumabagsak na yero. Tila isang matibay na kalasag, niyakap niya ng mahigpit ang dalawang ina at anak, itinatago sila sa likod ng kanyang likuran upang protektahan mula sa matatalim na dulo ng pinasirang bubong. Patapos ang ilang sandali ng matinding paghampas ng bagyo, nang kumalma na ang hangin at ulan, maingat na inakay ni Ethan ang tatlo patungo sa isang maliit at madilim na silid sa ilalim ng lumang simbahan. Ito ang kanilang magiging kanlungan mula sa patuloy na panganib. Sa loob ng masikip na espasyo, tanging isang maliit na kandila lamang ang nagbibigay ng maingat na liwanag. Nagpapalitaw sa malalim na mga anino na sumasayaw sa dingding. Ang amoy ng lumang lupa at kahoy ay bumalot sa kanila. Ngunit sa pagitan ng kanilang mga katawan ay ang init ng pagiging magkasama sa gitna ng matinding hamon. Inilapag ni Tita Flor ang kanyang braso sa likuran ni Lunaria, nag-aalok ng isang tahimik na suporta. Sa panahong ito, sa gitna ng dilim at limitadong espasyo, ang mga pader na bumabalot sa puso ni Lunaria ay unti-unting gumuho. Ang mga luha na matagal na niyang pinipigilan ay walang pigil na umagos sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang boses ay basag habang ibinubunyag ang lahat ng sakit na itinanim sa kanya ni Jackson. Ang pangmamaliit, ang pagpaparamdam sa kanya na siya ay walang silbi, ang pagtanggap sa kanyang sarili bilang isang walang kwentang asawa. Sabi niya, isa lang daw akong pabigat, walang silbi, na sana daw hindi niya na lang ako pinakasalan. Basag na tinig ni Lunaria. Ang mga salitang yon ay naglalarawan ng kanyang matinding pananakit. Naramdaman niya ang init ng mga daliri ni Ethan na humawak sa kanyang kamay, mahigpit na pumulupot, nag-aalok ng isang tahimik na suporta. He's wrong, Lunaria. Bulag lang ang hindi makakita sa tunay mong halaga. You are a masterpiece, sagot ni Ethan. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad at init. Ang mga salitang binitawan niya ay tila bumura sa lahat ng mapanirang salita na narinig ni Lunaria mula sa kanyang asawa. Ang kanyang hinanakit sa pamilya Rojas ay hindi niya na inalala. Sa harap niya ay isang babaeng may dalisay na puso. Isang inang handang magpakamatay para sa kanyang anak at sapat na iyon upang baguhin ang kanyang mga plano. Sa paglipas ng gabi, unti-unting humina ang bagyo. Ang malakas na hangin ay naging banayad na simoy at ang matinding ulan ay naging mga patak na bumabagsak sa mga dahon. Nakatulog si Mateo sa bisig ni Tita Flor. Ang kanyang paghinga ay regular na, malayo sa matinding pag-atake ng hika. Naramdaman ni Lunaria ang dahan-dahang paghila ni Ethan sa kanyang ulo. Inilalagay iyon sa kanyang balikat. Hindi siya kumilos. Hinayaan niya ang kanyang sarili na malunod sa kakaibang init at seguridad na nagmumula sa lalaking ito. Ang bawat kirot sa kanyang puso ay tila unti-unting naghihilom. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinayaan ang kanyang sarili na masilayan ang isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng lahat ng kanyang mga pinagdaanan. Walang halik, walang marahas na pagdampi. Tanging ang tahimik na pagpaparamdam ng init ng isang balikat ang yumakap sa kanyang pagod na kaluluwa. Sa loob ng madilim na silid, sa ilalim ng nanginginig na liwanag ng kandila, dahan-dahang iniangat ni Ethan ang kanyang hinlalaki. Maingat niyang pinahid ang isang butil ng luha na dumapo sa pisngi ni Lunaria. Ang kanyang pagdampi ay puno ng paggalang at matinding pag-aalala.
Isang kilos na tila nagpapahiwatig na mas mahalaga ang pagpapahalaga sa kanyang dignidad kaysa sa anumang pisikal na paglalapit. Nang sumapit ang madaling araw, ang kalangitan ay nagpakita ng mapusyaw na kulay kahel, senyales ng paglisan ng bagyo. Hindi pa tuluyang nagtatago ang buwan sa abot-tanaw nang gumalaw ang telepono ni Ethan. Isang malaking ilaw ang biglang nag-ilaw sa screen, kasama ng sunod-sunod na mga mensahe mula sa kanyang mga tauhan sa Manila. Nagbabala ang mga mensahe tungkol sa lumalalang sitwasyon ng kumpanya at ang matinding paghahanap ni Jackson kay Lunaria. Walang pakialam si Ethan sa lumalalang kalagayan ng kanyang kumpanya. Tanging ang mga banta ng kanyang tauhan ang nagpatayo sa kanya, nagbibigay ng babala sa bagong pang-anib na paparating. Sir, may emergency meeting daw po. Jackson Rojas is aware of your location in Siquijor. Nasa daan na po sila. At kasama pa daw po si Doña Carmen. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na suntok na dumapo sa kanyang dibdib. Ang bagyo ng kalikasan ay humupa na, ngunit ang bagyo ng mga Rojas ay paparating pa lamang. At sa pagkakataong ito, hindi na ito ang laban ng paghihigante. Ito ay laban ng proteksyon. Ang balita tungkol sa papalapit na pagdating ng pamilya Rojas sa Siquijor ay kumalat sa buong isla tulad ng apoy. Sa mga oras na yon sa Dumaguete, ang kumpanya ni Jackson ay halos mabagsak na. Ang matinding paglustay ng pondo ni Vanessa ay unti-unting lumulubog sa buong korporasyon. Ang nalalapit na kasal ni Jackson sa babaeng matagal ng kinamumuhian ng mga Rojas ay lalong nagpadilim sa imahe ng kanilang pamilya upang takpan ang kanilang mga pagkukulang at muling makakuha ng tiwala mula sa mga matatandang may-ari ng shares ng kumpanya. Kailangan ng pamilya Rojas ang isang matibay na sandata at iyon ay ang kaisa-isang tagapagmana ng kanilang pangalan, si Mateo. Hindi pa man sumisikat ng lubos ang araw sa abot-tanaw, ang malawak at maputik na kalsada na papunta sa liblib na barangay ay biglang nagliwanag dahil sa pagdating ng tatlong mamahaling kotse. Nagunahan sa pagtapak sa putik ang mga gulong ng mga sasakyan, nagiiwan ng malalim na bakas sa natuyong lupa. Mabilis na huminto ang mga sasakyan sa tapat mismo ng abang bahay ni Tita Flor, isang malinaw na senyales ng pagdating ng mga mayayaman at mapanuksong mga kalaban. Dahan-dahang bumaba mula sa unang sasakyan si Doña Carmen. Ang kanyang mamahaling sapatos na balat ay agad na natabunan ng makapal na putik at ang kanyang matapang na amoy ng pabango ay agad na nahaluan ng pinaghalong amoy ng pinatuyong isda at lumang kahoy. Ang kanyang mukha ay pinaghalong pandidiri at pagmamataas habang pilit niyang tinatakpan ang kanyang ilong. Diyos ko, Flor! Anong klase ba ng lugar ito? Ang baho! Malakas na komento ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay may dalang panghingibabaw na hindi nababagay sa pook na iyon. Ang mga tao sa paligid, mga kapitbahay na dati ay tanging mga usisero lamang, ay unti-unting lumapit. Hindi na sila nagtatago sa likod ng mga bintana. Ang dating mga mata ng paghuhusga ay napalitan ng isang nag-aalab na apoy ng galit. Ang mga matatandang babae na nagtitinda ng isda ay lumabas mula sa kanilang mga tahanan. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga baston at walis. Ang mga kalalakihan ay tumayo sa likuran ng kanilang mga asawa, tila isang pader na handang magprotekta sa kanilang kapwa. Wala kayong karapatang manghusga sa lugar namin. Kung ayaw nyo sa amoy, umalis kayo rito. Matapang na sagot ng isang matandang babae. Ang tinig ay matatag at puno ng paglaban. Ang kanyang mga salita ay tila nagbigay ng lakas sa mga taong nakapaligid na nagparamdam kay Doña Carmen ng isang matinding kahihiyan. Ngunit bago pa man makasagot si Doña Carmen, bumaba si Jackson mula sa kanyang sasakyan. Naglabas siya ng isang makapal na bungkos ng pera mula sa kanyang bulsa at walang pakialam na inihagis iyon sa putik sa tapat mismo ng mga paa ni Lunaria. Kunin mo yan. Ibigay mo sa akin si Mateo. Hindi ka na nag-iisa sa mundo, Lunaria. Hindi mo kayang buhayin ang anak ko sa lugar na ito. Kung ayaw mong makita siyang namamatay sa gutom,
Ibalik mo siya sa tunay niyang pamilya. Nanigas ang buong katawan ni Lunaria. Ang galit ay biglang sumiklab sa kanyang dibdib. Ngunit ang matinding takot sa pangkawala ni Mateo ay lalong nagpamanhid sa kanya. Nasa gilid lang niya si Mateo, nakatayo, nakayuko at mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Naramdaman ni Lunaria ang mabilis na panghinginig ng maliit na bata. Hindi niya makakalimutan ang huling beses na tinawag ni Mateo si Jackson bilang papa. Isang tawag na ngayon ay tila naglaho na sa hangin. Sa halip na lumapit sa kanyang ama, mas lalong humigpit ang kapit ni Mateo sa kanyang ina. Tila isang munting panata ng pagprotekta. Mula sa hindi kalayuan, sa ilalim ng anino ng isang malaking puno, nakatayo si Ethan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang mga salitang binitawan ni Jackson ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa kanyang pasensya. Ibinuka niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang gilid ng kanyang telpono. Pinipigilan ang sarili na tawagan si attorney. Gabriel, hindi pa niya oras upang kumilos. May mas malaki siyang plano para sa mga Roxas. Sinabi ko na nga sa'yo, Jackson. Yan lang ang kayang gawin ng mga katulad mo. Ang bumili ng tao gamit ang pera. Pero hindi mo kami mabibili. Matapang na sagot ni Lunaria. Ngunit bago pa man matapos ang kanyang mga salita, naglabas ng isang mapanuksong ngiti si Doña Carmen. Sige, tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang ipaglaban ang anak ko. Sa Biyernes ang kasal ni Jackson at Vanessa. Pagkatapos nun, gagawa ako ng paraan para tuluyan ka ng maalis sa buhay ng apo ko. Huwag kang mag-alala, wala ka nang magagawa. Sa huling sandali, matatalo ka pa rin sa akin. Nang marinig ang kanyang mga salita, senyales iyon ng utos ni Doña Carmen. Mabilis na lumapit ang dalawang matipunong lalaki na kasama niya mula sa Dumaguete. Ang mga ito ay nakasuot ng itim na polo at malalapad ang mga katawan. Naglakad sila patungo sa direksyon ni Mateo. Ang kanilang mga kamay ay nakaunat, handang sunggaban ang bata. Sumigaw si Lunaria sa gulat at matinding takot. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak habang ang mga itim na anino ng mga lalaki ay unti-unting bumalot sa kanila, handang agawin ang kaisa-isang hininga ng kanyang buhay. Ang takot na unti-unting lumamon sa buong pagkatao ni Lunaria ay mabilis na napalitan ng isang nag-aalab na pot. Sa pagkakayakap niya kay Mateo, isang lakas ang biglang bumulwak mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang lakas ng isang inang handang magpakamatay para sa kanyang anak. Sa isang mabilis na paggalaw, dinampot ni Lunaria ang isang matalim na kutsilyong pantalim ng gulay na nakapatong sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at walang pag-aalinlangan, iwinasiwas niya ang matalas na dulo ng kutsilyo. Dumapo iyon sa manggas na uniforme ng isa sa mga bodyguard, lumikha ng isang mahabang punit sa tela. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng pang-anib, isang tunog na nagpatayo ng balahibo sa mga nakarinig. Sinumang dumikit sa anak ko, papatayin ko! Matatag na pahayag ni Lunaria, ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit, isang imahe na kailanman ay hindi inasahan ni na Jackson at Doña Carmen. Nanigas ang buong katawan ng dalawang bodyguard. Hindi nila inasahan ang biglaang pagbabago sa dating mahiyain at mapagkumbabang babae. Ang pagkabigla ay umukit sa mukha ni Jackson at ang kanyang panga ay nagtagis sa inis. Samantala, ang mapagmataas na mukha ni Doña Carmen ay unti-unting namutla, tila nakita niya ang multo ng kanyang mga kasalanan. Anong ginagawa mo, Lunaria? Nagwawala ka na ba? Tingnan mo ang sarili mo. Para kang asong ulol na handang manakit. Matatalin na salita ni Doña Carmen, pilit nitong ginagamit ang gaslighting na matagal nang gumagapos kay Lunaria. Nagpapakaawa lang kami para sa kapakanan ng apo ko. Yan ba ang sukli mo sa kabutihan namin? Ang kabutihan ninyo? Ang kabutihan ninyo ay ang pagpapakain sa akin ng tirang pagkain
habang pinagkakaitan nyo ang aking karapatan bilang tao. Ang kabutihan ninyo ay ang pagpapalabas sa akin na isang magnanakaw. Ang kabutihan ninyo ay ang pag-agaw sa akin ng lahat ng aking dignidad. At nayon, ang anak ko pa! Ang bawat salita ni Lunaria ay may kasamang matinding pait. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kutsilyo. Sa gitna ng lumalalim na tensyon, isang matangkad na bulto ng lalaki ang tahimik na humakbang palabas mula sa kumpulan ng mga kapitbahay. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting polo at itim na pantalon. Isang kaanyo ang tahasang sumasalungat sa paghihikahos ng pook na iyon. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na biglang nagpatigil sa lahat ng paggalaw. Enough, Jackson, Doña Carmen. Hindi niyo ako malilinlang sa mga kasinungalingan niyo. Malamig at matatag na tinig ni Ethan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang naglalakad siya patungo sa tabi ni Lunaria. Walang pag-aalinlangan. Inilagay niya ang kanyang braso sa likuran ng bewang ng ginang at hinila ito palapit sa kanyang katawan, tila isang protektibong balabal na lumalambong sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Jackson at Doña Carmen nang makita si Ethan. Ang kanilang mga mukha ay nabalot ng gulat at pagtataka. Hindi nila inasahan ang pagdating ng mayamang negosyante. Ang kanilang mga plano ay tila gumuho sa isang iglap. Sino ka para makialam sa usapan ng pamilya namin? Galit na tanong ni Jackson. Ang kanyang boses ay nanginginig sa inis. Malamig nang umiti si Ethan. Naglabas siya ng isang itim na business card mula sa kanyang bulsa at walang pakialam na inihadis iyon kay Jackson. Ethan Velasco, ang may-ari ng Velasco Group of Companies. Kung nakalimutan mo na, Jackson, ang Rojas Grand Hotel nyo ay may utang sa akin ng 500 milyong piso. Kung gusto nyo pang makita ang kumpanya nyo na nakatayo, wag na wag nyong gagalawin ang mag-inang ito. Dahil kung hindi lang kayo mawawalan ng kumpanya. Mawawalan din kayo ng kalayaan. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na suntok na dumapo sa dibdib ni Jackson. Ang lahat ng kanyang pagmamataas ay biglang gumuho sa harap ng kapangyarihan ni Ethan. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Samantala, si Doña Carmen ay nawalan ng lakas sa kanyang mga binti at tuluyang napaupo sa kanyang upuan. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit kay Jackson. Dahan-dahang binitawan ni Lunaria ang kutsilyo. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na dahil sa takot, kundi sa matinding pagod at gulat. Naramdaman niya ang malambot na pagdampi ng kamay ni Ethan sa kanyang sarili. Malumanay nitong ipinulupot ang kanyang mga daliri sa pagitan ng sa kanya. Nag-aalok ng isang tahimik na lakas. Ang init na dumadaloy mula sa lalaki patungo sa kanya ay tila nagpapahiwatig ng isang matibay na panata ng proteksyon. Jackson? Basag na tinig ni Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding galit. Siya ang anak ni... Ngunit bago pa man matapos ang kanyang mga salita, pinutol iyon ni Jackson. May kasal pa kami sa Biyernes. Hindi pa ito tapos, Ethan Velasco. Sa oras na maging legal na ang kasal namin ni Vanessa, gagawa ako ng paraan para makakuha ng warrant of arrest para sa babaeng yan. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang ipagtanggol ang isang magnanakaw. Hintayin mo ang Biyernes at makikita mo ang katapusan ng Lunaria na yan. Ang mga salitang iyon ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng sikihor. Ang bawat salita ni Jackson ay may dalang panganib, isang panata ng paghihiganti na magaganap sa nalalapit na kasal. Tumayo si Jackson at Donna Carmen. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding galit. Ang kanilang mga mata ay nagbabaga sa paghihigante habang naglakad sila patungo sa kanilang sasakyan. Iniwan nila si Lunaria at Ethan na nakatayo. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isa't isa, handa nang harapin ang bagong pagsubok. Sa abang bahay na gawa sa kahoy,
Sa gitna ng hapagkainan na nilalatagan ng lumang mantel, nakaupo si Ethan sa harap ni Lunaria. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa ginang, puno ng matinding pag-aalala. Ang liwanag ng isang lumang lampara ang nagbibigay ng maingat na liwanag, nagpapalitaw sa mga malalim na anino sa bawat sulok ng silid. Matapos ang matinding komprontasyon kina Jackson at Doña Carmen, napagdesisyunan ni Ethan na oras na upang ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao kay Lunaria. Ito ang ngare haisin niya, ang pagharap sa katotohanan na maaari ikasira ng tiwala na unti-unti niyang binubuo. Lunaria, panimula ni Ethan, ang kanyang boses ay malalim at seryoso, isang bigat na pumuno sa buong silid. Hindi ako basta-basta nagkataon lang na narito sa Siquijor. May pakay ako. May matinding dahilan kaya ako lumapit sa'yo. Nais kong bumawi sa pamilya Rojas. Dahan-dahang nawala ang kulay sa mukha ni Lunaria. Naramdaman niya ang malamig na kaba na gumapang mula sa kanyang gulugod. Ang mga salitang binitawan ni Ethan ay tila bumubuo na isang nakakatakot na larawan sa kanyang isipan. Isang refleksyon ng mga alaala ng panghuhusga at pagtataboy. Mabilis niyang inilayo ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Ethan. Ang kanyang mga mata ay nantataglay ng isang matinding pananakit. Kung gayon, ako lang din pala ang ginagamit mo. Ako lang din pala ang isang piraso ng chess sa laro mo. Ang mga salitang iyon ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa dibdib ni Ethan. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Naramdaman ang matinding pagsisisi. Hindi. Mali ka, Lunaria. Noong una, oo, gusto kitang gamitin. Gusto kong gamitin ang pagiging biktima mo para maging sandata ko. Pero sa bawat araw na nakikita-kitang naghihirap, sa bawat oras na nakikita ko ang pagmamahal mo para kay Mateo, unti-unti akong nagbago. Na-realize ko na kung ipagpapatuloy ko ang aking paghihigante, hindi ako nalalayo sa mga Rojas na gustong kong sirain. Dahan-dahang iminulat ni Ethan ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lunaria ang matinding sakit at pagsisisi sa mga mata ng lalaki. Ang mga kulubot sa kanyang no, ang paglabas ng ugat sa kanyang leeg, at ang panghinginig ng kanyang mga balikat ay nagpapatunay sa lalim ng kanyang sinseridad. Ngayon, Lunaria, handa akong isuko ang lahat ng ebidensya ko laban sa mga Rosas. Handa akong kalimutan ang paghihiganti ko para sa ama ko. Basta't makita ko lang kayo ni Mateo na ligtas. Dahil totoo ang sinasabi ko, Lunaria. Mahal kita. Ang mga salitang mahal kita ay tila nagpatahimik sa buong mundo ni Lunaria. Hindi niya inasahan ang isang ganitong klaseng pag-amin. Ang kanyang mga luha ay nagunahan sa paglandas. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ito luha ng kalungkutan, kundi ng pagkaantig. Sa loob ng matagal na panahon, tanging pagmamaliit at pagpapabaya ang naramdaman niya. Ngunit mula sa lalaking ito, narinig niya ang pinakamahalagang pahayag, pagmamahal. Dahan-dahang lumapit si Lunaria kay Ethan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at maingat na pinahid ang butil ng luha na dumapo sa pishingi ng lalaki. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tanging ang matinding damdamin ang naging tulay sa pag-itan nila. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang no sa no ni Ethan, isang kilos na puno ng tiwala at pag-asa. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga kaluluwa ay nag-ugnay, isang tahimik na panata na nangangako ng walang hanggang suporta. Hindi tayo tatakas, Ethan. Mahinang bulong ni Lunaria, ang kanyang boses ay matatag at puno ng paninindigan. Hindi tayo magtatago. Kung tatakas tayo, ibig sabihin, totoo ang mga akusasyon nila sa akin. Hindi ko ito magagawa kay Mateo. Kailangan kong linisin ang pangalan ko. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa anak ko. Haharapin natin sila. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ethan. Niyakap niya ng mahigpit si Lunaria. Ang init ng kanyang katawan ay nagbibigay ng kalakasan. Kung ganoon, haharapin natin sila. Magkasama.
Sa gitna ng kanilang pagyakap, isang matinding liwanag mula sa labas ang biglang tumagos sa bintana. Ang mga ilaw ng telepono ni Ethan ay nagsimulang mag-ilaw ng sunod-sunod, nagpapahiwatig ng mga bagong mensahe. Ibinuka ni Ethan ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Attorney Gabriel Montoya ang bumungad sa kanya. Ang susi sa kaso ay nasa USB ni Vanessa. Hawak niya ang lahat ng ebidensya ng kanyang katiwalian. Kinabukasan, ang kalangitan ay nagbigay ng isang malinaw na asul na kulay. Sa Dumaguete, sa loob ng isang marangyang bridal suite, nakasuot si Vanessa ng isang napakagandang puting gown na puno ng mga kumikinang na brilyante. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas habang pinagmamasdan niya ang kanyang refleksyon sa malaking salamin. Ang lahat ng kanyang pangarap ay nasa kanyang kamay na. Samantala, sa pantalan ng sikihor, nakasuot si Lunaria ng kanyang nag-iisang itim na damit. Ang kanyang mukha ay tahimik ngunit puno ng determinasyon. Mahigpit na hawak ni Ethan ang kanyang kamay at sa kabilang braso naman ay buhat-buhat si Mateo. Isang lumang lansa ang naghihintay sa kanila, handang maglayag patungo sa Dumaguete. Ang bawat hakbang ni Lunaria ay puno ng paninindigan, tila isang babala sa paparating na bagyo. Ang kanyang itim na damit ay hindi lamang simpleng damit, kundi isang senyales ng pagluluksa para sa mga Roxas. Ang nalalapit na kasal ay magiging huling palasyo na unti-unting guguho sa mga kasinungalingan. Ang tunay na labanan ay magsisimula na. Ang Rojas Grand Hotel sa Dumaguete ay nagmistulang palasyo ng pagdiriwang. Ang malawak na ballroom ay puno ng matataas na personalidad ng lipunan, mga negosyante at mga politiko. Lahat ay nagtitipon upang saksihan ang kasal ng taon. Ang bawat sulok ng silid ay pinalamutian ng pinakamahahalagang bulaklak at pinakamakinang na dekorasyon. Si Doña Carmen, nakasuot ng isang napakagarang Filipiniana, ay naglalakad sa gitna ng mga bisita. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas habang malakas na nagkukwento tungkol sa matagumpay na pagbawi ng kanilang pamilya mula sa krisis. Sa likuran ng entablado, naghihintay si Jackson. Ang kanyang mukha ay puno ng ngiti na pilit na itinatago ang matinding pagkabahala sa loob. Isang matinding pagtahimik ang biglang bumalot sa buong ballroom nang dahan-dahang bumukas ang malalaking pintuan. Lahat ng mata ay napabaling sa gawin ng pinto. Pumasok si Lunaria. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na damit, ngunit sa bawat hakbang niya, tila nagningning ang kanyang presensya. Ang kanyang mga mata ay matatag, puno ng isang kapangyarihan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Sa kanyang kaliwang kamay ay mahigpit niyang hawak ang malambot na kamay ni Mateo, habang sa kanyang kanan ay tahimik na nakakapit si Ethan. Ang kanyang matipunong katawan ay tila isang matibay na kalasag, at sa kanyang likuran ay sumunod ang 4 na lalaking nakasuot ng itim na suit, mga tauhan ni Ethan na sumama upang magbigay ng seguridad. Nanlaki ang mga mata ni Jackson. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Tila nakakita ng multo. Si Doña Carmen ay nawalan ng balanse. Ang kanyang mamahaling balabal ay muntik nang mahulog mula sa kanyang balikat. Si Vanessa, nakasalukuyang naglalakad sa altar, ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang ngiting dati ay nakaukit sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Bakit nandito ang magnanakaw na yan? Galit na sigaw ni Jackson. Ang kanyang boses ay nagpabalik sa katahimikan ng ballroom sa isang matinding kaguluhan. Mga security! Palabasin niyo ang babaeng yan! Nanggugulo siya sa kasal ko. Ngunit bago pa man makakilos ang mga security guard, umunat ang isang kamay ni Ethan. Walang salita. Tanging isang matalim na tingin lamang ang ibinigay niya. Ang mga security guard ay biglang nanigas sa kanilang kinatatayuan. Tila natakot sa kapangyarihan na nakikita nila sa mga mata ng lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang malaking LED screen na nakalagay sa likuran ng altar na dapat sana ay magpapakita ng mga larawan ng kasali na Jackson at Vanessa ay biglang nagbago ng nilalaman.
Isang video ang biglang umere. Ipinapakita ang mukha ni Vanessa na nag-aalala habang may ibinibigay siyang isang makapal na bungkos ng pera sa isang lalaki. Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Vanessa ay malinaw na naririnig. Ang pag-amin niya sa paglustay ng pondo ng Charity Foundation at ang kanyang utos na itago ang lahat ng ebidensya. Ang matinding bulungan ng mga bisita ay nagsimulang lumaganap sa buong ballroom. Ang mga mata ng lahat ay napako sa screen at ang pagtataka ay unti-unting napalitan ng isang nag-aalab na galit. Ang mga matatandang may-ari ng shares ng Rojas Corporation na dati ay pinagkakatiwalaan si Vanessa ay biglang nagpalitan ng mga tingin. Hindi pa natatapos ang video ni Vanessa. Isang panibagong file naman ang biglang lumabas sa screen. Ito ay isang audio recording at ang boses si Jackson ay malinaw na naririnig. Ang pag-amin niya sa pagpapalsipika ng lagda ni Lunaria upang makuha ang lahat ng shares ng kumpanya. Ang bawat salita ay tumago sa mga puso ng mga bisita, lumikha ng isang matinding kaguluhan. Ang mga ilaw sa ballroom ay biglang nagliwanag, ibinubunyag ang mga mukha ng lahat. Si Jackson ay namumutla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Si Vanessa ay nanigas sa kanyang kinatatayuan, tila isang rebulto na nawala ng buhay. Si Doña Carmen ay nawala ng lakas at napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay puno ng matinding kahihiyan. Jackson, anong ibig sabihin nito? Galit na tanong ng isang matandang negosyante. Ang kanyang boses ay puno ng matinding galit. Hindi makasagot si Jackson. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Alam niyang tapos na ang lahat. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nabunyag na sa harap ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang babae na dati ay kapitbahay ni Lunaria sa Dumaguete ang lumapit kay Lunaria. Niyahap niya ng mahigpit ang ginang at sa kanyang mukha ay nabuo ang isang matamis na ngiti. Nandito kami, Lunaria. Hindi ka nag-iisa. Ang mga salitang yon ay tila isang hamon sa lahat ng mga taong nanghusga kay Lunaria. Si Vanessa, na nakatayo sa altar ay hindi na makapagpigil. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Alam niyang nawala na ang lahat ng kanyang mga pangarap. Ang kasal ay nasira na. At ang kanyang mga kasalanan ay nabunyag na. Bago pa man siya makagawa ng kahit anong hakbang, isang malakas na tunog ng pandating ng mga sasakyan ang biglang pumuno sa labas ng hotel. Ang mga pintuan ng ballroom ay muling bumukas. Ang mga pulis, nakasuot ng kanilang mga uniforme, ay pumasok. Ang kanilang mga mata ay naghahanap ng mga taong may kinalaman sa katiwalian sa Roxas Corporation. Ang lahat ng mata ay napalingon sa kanila. Ang gulat ay umukit sa mukha ni Jackson at Vanessa. Naramdaman nilang ang kanilang mga huling sandali na kalayaan ay nalalapit na. Ang kasal ay hindi natapos at ang palasyon ng kasinungalingan ay unti-unting gumuho sa harap ng lahat. Ang malakas na pagtahimik na bumalot sa ballroom ay biglang napuno ng mga yabag na mga pulis na dahan-dahang lumapit sa altar. Ang kanilang mga kamay ay nakaunat, handa nang arestuhin ang mga salarin. Si Jackson, sa gitna ng matinding takot, ay biglang lumipad ang tingin kay Vanessa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ikaw ang may kasalanan nito. Ikaw ang nag-joke sa akin. Ikaw ang umubos sa pera ng kumpanya. Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng huling sipa kay Vanessa. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Naglakad siya palapit kay Jackson at walang pag-aalinlangan, inangat niya ang kanyang kamay at isang malakas na pagdampi ang dumapo sa pisngi ng lalaki. Ang tunog ng sampal ay tila isang malakas na patama na nagpabalik sa katahimikan ng ballroom sa isang matinding kaguluhan. Walang hiya ka! Niloloko mo ako! Ako ang nagsumika para makapasok ka sa mundo ng yaman. At ngayon, ako pa ang sinisisi mo? Ang tanga mo! Galit na sigaw ni Vanessa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa inis. Ang mga pulis ay mabilis na lumapit kina Jackson at Vanessa. Walang pakialam na isinuot ng mga ito ang posa sa kanilang mga kamay
habang patuloy silang nagtuturuan at nag-aaway sa harap ng lahat. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding galit, isang imahe na kailanman ay hindi makakalimutan ng mga bisita. Samantala, si Doña Carmen ay nawalan ng lakas sa kanyang mga binti. Ang kanyang katawan ay nanginginig at unti-unting bumagsak sa sahig. Ang kanyang mamahaling Filipiniana ay nalukot sa pagkakabagsak niya at ang kanyang mukha ay puno ng matinding kahihiyan. Ang lahat ng kanyang pagmamataas ay unti-unting gumuho sa isang iglap. Mateo! Mateo! Lumapit ka sa lola! Wala kang ibang pamilya, apo! Lumapit ka sa akin! Ang kanyang tinig ay basag at puno ng matinding pagmamakaawa. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat, pilit na inaabot si Mateo. Ngunit si Mateo, na kasalukuyang nasa bisig ni Ethan, ay tumingin kay Lunaria, walang takot sa kanyang mga mata, tanging pagtitiwala lamang. Tumingin si Lunaria kay Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, walang bakas ng galit o pighati. Tanging awa lamang ang kanyang naramdaman para sa matandang babaeng ito na naging bulag sa kanyang kasakiman. Tama na, Doña Carmen. Mahinang bulong ni Lunaria. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng paninindigan. Ang Lunaria na inyong inapi, itinapon at sinira ay matagal ng patay. Sa gabing iyon, kasama ng malakas na ulan, namatay ang pagmamahal ko kay Jackson. Wala na kayong magagawa. Mabilis na tumalikod si Lunaria. Walang pag-aalinlangan, lumakad siya patungo sa pintuan ng ballroom. Sa kanyang likuran ay ang kaguluhan, ang mga pulis, ang mga bisita, at ang mga rosas na unti-unting nilamon ng kanilang sariling kasalanan. Sa kanyang harapan ay ang maliwanag na hinaharap, puno ng pag-asa at kalayaan. Mahigpit na kinapitan ni Ethan ang kamay ni Lunaria, buhat-buhat niya si Mateo na mahigpit na nakayakap sa kanyang leeg. Ang maliit na bata ay tahimik. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa kanyang ina, puno ng pagmamahal. Nang makalabas sila sa hotel, ang gabi ay nagpakita ng isang malinaw na kalangitan. Ang mga bituin ay kumikinang at ang buwan ay bilog at maliwanag. Wala nang bakas ng bagyo. Ang sariwang hangin ay humampas sa kanilang mga mukha, nagbibigay ng isang matinding ginhawa. Tito Ethan? Mahinang bulong ni Mateo, ang kanyang maniit na kamay ay dumapo sa pisingi ni Ethan. Papa? Nanigas ang buong katawan ni Ethan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Tumingin siya kay Lunaria, puno ng matinding tanong. Ngunit si Lunaria ay nakangiti lamang. Ibinaba ni Ethan ang kanyang paningin sa bata. Ang mga luha ay nagunahan sa paglandas sa kanyang mga pisingi. Niyakap niya ng mahigpit si Mateo at ang kanyang buong pagkatao ay napuno ng isang matinding kaligayahan. Ito ang kanyang pinakamahalagang panalo, ang pagtanggap mula sa isang bata na nagtitiwala sa kanya. Lumipas ang ilang taon at ang mga pangalan ng rosas ay naging bahagi na lamang ng isang masalimuot na kwento sa nakaraan. Si Jackson Rojas, ang dating tagapagmana ng isang malaking imperyo, ay nanatili sa likod ng mga rehas, kinakaharap ang mahabang sentensya dahil sa pagnanakaw at pandaraya. Ang kanyang ina, si Doña Carmen, ay nanatili sa isang pribadong nursing home na nakaratay sa kanyang kama. Tanging ang matandang nurse na inupahan ni Ethan ang nag-aalaga. Ang lahat ng kanyang kayamanan at kapangyarihan ay naglaho, na iwan siyang nag-iisa sa kanyang pagtanda. Si Vanessa Calderon, ang babaeng puno ng kasakiman, ay hindi na nasilayan pa sa Pilipinas, na natiling nagtatago sa isang banyagang bansa. Ang kanyang buhay ay puno ng pagkabahala at takot. Ang aral na naiwan ng kanilang mga kapalaran ay malinaw. Ang kasakiman na binuo sa kasinungalingan ay laging magtatapos sa kalungkutan at pag-iisa. Sa Siquijor, ang maliit na bahay na gawa sa kahoy at kawayan ay nagbago na. Hindi na ito isang abang tahanan, kundi isang masiglang komunidad ng musika. Ang mga pader nito ay pininturahan na ng mga sariwang kulay,
At ang hardin sa labas ay puno ng mga bulaklak na sumasayaw sa ihip ng hangin. Mula sa loob, ang masiglang melodya ng isang piano ay pumuno sa buong bakuran, kasama ng malambing na tinig ng mga bata na masiglang kumakanta. Si Lunaria ay natagpuan ang kanyang tunay na tahanan sa gitna ng mga bata na ngayon nagtuturo na ng musika sa sarili niyang paaralan. Nakatayo si Lunaria sa baybayin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa walang hanggang alon ng dagat. Ang kanyang mukha ay payapa at puno ng isang kakaibang kaligayahan. Isang mahaba at malalim na paghinga ang pinakawalan niya, pinapakawalan ang lahat ng sakit at pighati ng nakaraan. Matagal siyang nag-iisip kung ano ang ibig sabihin ng pagpapatawad. Hindi niya pinatawad ang mga rokas sa kanilang ginawa. Ngunit, ang kapayapaan na kanyang naramdaman ay nagmula sa pagpapatawad sa kanyang sarili, sa pagiging mahina, sa pagiging biktima, at sa pagpayag na mahulog sa madilim na kaisipan. Sa pagpapatawad sa kanyang sarili, natagpuan niya ang kalayaan upang muling magmahal at mamuhay ng walang takot. Siya ay nagpatawad, at sa pagpapatawad na iyon, natagpuan niya ang kanyang sariling kapayapaan. Mula sa kanyang likuran, isang malaking pares ng mga bisig ang dahan-dahang yumakap sa kanyang bewang. Ang pamilyar na init ng katawan ni Ethan ay bumalot sa kanya at ang malinis na amoy ng oak wood ay pumuno sa kanyang ilong. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kamay ni Ethan na nakakapit sa kanyang tiyan. Sa kanyang kaliwang daliri, isang maliit na gintong singsing na may munting brilyante ang kumikinang. Isang payak, ngunit dalisay na simbolo ng isang pag-ibig na nagmula sa abo ng nakaraan. Hindi ito marangya o mapagkunwari, kundi tunay at matapat. Walang sinabing salita si Ethan. Tanging ang mainit na pagdampi ng kanyang noo sa kanyang balikat ang nagbigay ng sagot. Sumandal si Lunaria sa lalaki. Ipinikit ang kanyang mga mata habang ang kanyang puso ay puno ng matinding pagmamahal. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa abot tanaw, nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa kalangitan. Sa loob ng paaralan, ang matamis na melodiya ng piano ay patuloy na bumabalot sa hangin. Ito ay si Mateo, na ngayon ay mas malaki at mas malakas na. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang naglalakbay sa mga tekla, lumilikha ng isang dalisay na himig ng pag-asa. Ang kanyang ina ang nanturo sa kanya, at sa bawat nota, sinasalamin nito ang muling pagbangon ng kanyang pamilya. Isang malakas na tinig ang biglang pumunit sa katahimikan ng buong dalampasigan. Mula sa bintana ng maliit na kusina ng kanilang bahay, sumilip si Tita Flor. Ang kanyang mukha ay puno ng isang malawak na ngiti. "Oy! Tama na harutan! Luto na ang tuyo! Kumain na kayo at lumalamig na ang kanin!" Ang mag-asawa ay nagkatinginan. Isang malambing at sabay na tawa ang lumabas mula sa kanilang mga labi, puno ng kaligayahan. Ito ang kanilang pamilya, ang kanilang simpleng buhay na binuo mula sa mga abo ng nakaraan. Ang kanilang kwento ay isang patunay na kahit gaano pa katindi ang sakit at kasinungalingan, ang pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa ay laging mananaig.